Clarice, may problema ba? Bigla ka yatang tumahimik. Pinahinto naman ni Clarice ang pagmamaneho ni Vince at pinatabi sa gilid ng daan para makapag-usap sila na ginawa rin naman ni Vince. Anong problema, Clarice? Ano ang importanteng sasabihin mo na kailangan pang ihinto ang sakyan? Yung tungkol sa sinasabi mong painting, alam kong tungkol doon dahil ako mismo ang nagpasa noon sa isang art dealer. Hindi ako ang nagpinta noon, kundi ang mga anak natin. Nagulat naman si Vince at hindi agad nakapagsalita. Ano? Nagbibiro ka ba, Clarice? Anak? Anak natin? Paano? Buntis ako nung umalis ako, Vince. Nagbunga ng triplets ang nangyari sa atin. Hindi ko rin alam kung paano ko kinayang iluwal silang tatlo na magkakasunod. Pero totoo ang mga sinasabi ko. Mag-6 na taon na sila ngayong taon na to. Hindi naman makapaniwala si Vince sa mga sinabi ni Clarice. Naalala niya naman agad ang 3 bata noon na nakita niya sa museum. Bakit umalis ka noon kung buntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon pa na lumalaki na sila at hindi ko man lang napagmasdan ng paglaki nila. Muntik na akong makunan dahil sa mga magulang mo. Kaya ako lumayo. Tinulungan ako ng lolo Leo mo na siyang kasama ngayon ng mga bata. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa ginawa kong paglayo, Vince. Ang naiisip ko noon, yun lang ang paraan para may panganak ko ng maayos ang mga anak natin. Kahit nasabihin ko sa'yo, hindi pa rin susuko ang mga magulang mo na paghiwalayin tayo. Inaapi nila ako noon habang nakatalikod ka. Pero mababait sila kapag kaharap ka. Ayokong masira ang pamilya niyo dahil sa akin. Madalas tayong nagsisisi dahil akala natin mali ang desisyong pinili natin. Dahil na rin sa mga pinagdadaanan natin. Pero paano kung ang paglaban lang pala ang tanging paraan para malampasan mo ang lahat ng pagsubok at makamtan din ang kasiyahan sa huli? Makakaya mo pa bang lumaban o sumuko na lamang dahil yon ang sa tingin mo na madaling gawin para hindi ka na mahirapan pa? Ako si Clarice at aking ibabahagi ngayon sa inyo ang kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ninyo ng aral. Vince, sigurado ka ba sa gagawin natin? Kinakabahan ako lalo na at first time ko rin to. Kinakabahang sambit ni Clarice habang nakaupo sa kama. Kasalukuyan silang nasa kwarto ng apartment ng nobyo niyang si Vince. Madalas siyang bumibisita sa apartment nito, pero iba ang araw na ito. Anniversary nila at parehong nagdesisyon na sa apartment na lamang ni Vince mag-celebrate. Pero napunta sila ngayon sa kwarto nito. Subukan lang natin. At kung ayaw mo talaga, titigil ako. Sabi naman ni Vince at nagsimula ng maghubad ng damit. Medyo nag-alinlangan pa na tumingin si Clarice pero nakita pa rin niya ang kabuuan ng katawan ng binata. Kahit napatay ang ilaw ng kwarto, nakabukas naman ang lampshade na nasa gilid ng kama, kaya't nakikita niya pa rin si Vince. Napalunok ang dalaga nang makita ang 6-pack abs ni Vince. Bumaba ang tingin niya at nagulat nang makita ang malaki nitong kahabaan. Kinakabahan talaga ako, Vince. Paano kung hindi kita mapasaya sa gagawin natin? At kasya ba sa akin yan? Tanong niya, sabay tingin sa ibabang parte ni Vince. Tumawa naman ng mahina ang binata bago lumapit kay Clarice. Sabay dahan-dahang gumapang sa kama, papalapit rito. Kinakabahan si Clarice pero hindi siya umatras hanggang sa tuluyang makalapit si Vince.
Pinikit na lang niya ang mga mata hanggang sa naramdaman ang paghalik ni Vince sa kanya. Namalayan na lamang niya ang sarili na gumaganti sa halik nito hanggang sa tuluyan na nga siyang mapahiga sa kamay at tuluyan ng nahubad ang buo niyang saplot. Malamig ang aircon sa kwarto, pero init na init silang pareho dahil sa ginagawa nilang pagpapasaya sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Clarice. Pananagutan kita kahit anong mangyari at lahat ay gagawin ko mapasaya ka lang. Hindi na nakapagsalita pa si Clarice nang maramdaman ang dahan-dahang pagbaon ng kahabaan ni Vince sa kaloob-looban niya. Nakaramdam siya ng sakit at hapdi, dahilan para mapakapit siya sa mga braso ng binata. Huminto si Vince. Sorry. Magsabi ka lang kung titigil ako. At titigil ako, Clarice. Ayokong mahirapan ka. Ayos lang ako. Ipagpatuloy mo lang. Medyo nahihirapan siya pero natitiis niya naman, kaya't nagsimula muling gumalaw si Vince. Dahan-dahan hanggang sa bumilis ito. Ang sakit at hapding naramdaman ni Clarice napalitan ng kiliti at sarap hanggang sa tuluyan na rin niyang nagugustuhan ang paggalaw ni Vince. Ilang sandali pa, sabay rin nilang narating ang sukdulan at nasundan pa ng ilang ulit ang nangyari sa kanila. Kinabukasan, nagpasya si Vince na ipakilala si Clarice sa mga magulang niya. Wala nang mga magulang si Clarice dahil bata pa lamang siya na ulila na siya at lumaki lamang sa poder ng tiyahin niya na inaapi pa siya kaya't naglayas siya at binuhay mag-isa ang sarili hanggang sa makatapos ng kolehiyo at magkaroon ng desenteng trabaho sa kasalukuyan. Isang manager ng restaurant ang girlfriend mo? Ano bang klaseng taste yan, Vince? Pinapahiya mo lang ang pamilya natin. Mariing sambit ni Sandra, ang mami ni Vince, matapos niyang ipakilala si Clarice bilang girlfriend niya. Disente ang trabaho niya, ma'am. At wala akong balak na ipahiya ang pamilya natin. Mabait si Clarice. Kilalanin niyo muna siya bago niyo husgahan. Si Clarice naman nanatiling tahimik. Medyo nasasaktan siya sa sinasabi ng magulang ni Vince, pero pinanatili pa rin niya ang kalmadong ekspresyon sa mukha niya. Mataas ang expectations ko sa iyo, Vince. Sa tingin mo, hindi mapapahiya ang pamilya natin? Isa kang tagapagmana ng malaking kumpanya ng pamilya natin na pinaghirapan pa ng lolo mo. Dapat, ka-level mo lang ang pinapatulan mo. Galit namang saad ng dad ni Vince na si Richard. Dad, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Nagmamahalan kami ni Clarice at wala na kayong magagawa doon. Ang magagawa nyo lang ay bigyan ng chance si Clarice na makilala nyo. At kapag nakilala nyo na siya, sigurado ako na magugustuhan nyo rin siya. Pinalaki nyo ako na hindi nanguhusga ng iba at binibigyan ng sapat na pagkakataon ng lahat. Kaya sana, gawin niyo yun ngayon. Iba naman kasi yun, anak. Sinasabi namin sa'yo noon yun dahil ang mga taong mababa sa atin, pinagsisilbihan naman tayo. Ibang usapan na kung magiging parte sila ng pamilya natin. Hindi naman nagpatinag si Vince sa mga sinasabi ng mga magulang niya at pinili pa ring kampihan at didepensa si Clarice. Kalaunan, sumuko rin ang mga ito at pumayag na pansamantalang titira si Clarice sa bahay nila para kanila itong makilala. Ano ba yan? Ayusin mo nga ang trabaho mo. Simpleng paghugas lang ng pinggan, sobrang makalat na. Ganyan ba kayo maghugas sa probinsya ninyo? Galit na sambit ni Sandra. Napatingin naman si Clarice sa harapan niya. Ang lababo kung saan siya naguhugas.
Medyo basa na nga siya, pati ang paligid ng lababo na may kakaunting sabon na kumakalat sa gilid nito. Pero hindi naman gaano kakalat talaga. Sorry po, aayusin ko po agad pagkatapos ko rito. Palibhasa kasi, laking bahay ampunan. Walang disiplina at walang tamang paglaki. Ayusin mo yan. Ang aga-aga pinapainit mo yung ulo ko. Ang tigas mo rin kasi dahil nandito ka pa rin. Kung ako sa'yo, matagal na akong umalis dahil hindi ka naman nababagay dito. Pangiinsulto ni Sandra bago tumalikod at lumabas ng kusina. Napabuntong hininga naman si Clarice. Ilang araw pa lamang siya sa bahay ni Vince pero palagi na siyang pinapagalitan ng mami nito kahit sa maliliit lamang na bagay na kaya namang ayusin kung pagsasabihan lang siya ng maayos. Hindi siya nagsusumbong kay Vince dahil ayaw din naman niya ng gulo at mas ayaw niyang masira ang pamilya nito nang dahil lang sa kanya. Nasaan ang susuotin kong inutos kong plansahin mo? Biglang sabi ng kakapasok lang sa kusina na si Richard. Po, naguhugas po kasi ako. Baka ginawa na po ni Manang Leslie kasi sinabihan ko na po siya tungkol doon. Bakit siya ang pinagawa mo? Ang dami pa niyang gagawin dito sa bahay. Anong silbi mo kung siya ang pakikilusin mo palagi? At wala kang karapatan na mang-utos sa kanya. Hindi niyo po ako kasambahay dito. Kahit nakikitira ako. Nagbibigay ako hanggang sa kaya ko at kumikilos ako sa mga gawain na kaya ko. May trabaho rin po ako at mga magulang kayo ng boyfriend ko, hindi amo ko. Hindi niyo po ako kasambahay kaya sana, kahit kaunting respeto lang naman bilang tao, gawin niyo sa akin. Hoy! Ang kapal ng mukha mo para sagot-sagutin ang asawa ko? Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Sa tingin mo, papayag kami na magkakatuluyan kayo ng anak namin? Biglang sabi ng kakapasok lang na si Sandra. Wala po akong ginagawang masama. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ayoko po ng gulo at gusto ko na magkasundo tayo. Hindi naman nakapagtimpi si Sandra at agad siyang nilapitan. Sabay hila nito sa buhok niya kaya napadaing naman siya. Nandito ka sa pamamahay namin, kaya dapat lang na sumunod ka sa mga gusto namin. Kung ayaw mong sumunod, umalis ka rito at hiwalayan mo na lang ang anak namin. Dahil wala naman siyang mapapala sa katulad mo. Singhal ni Sandra, sabay pabagsak na binitawan ang kanyang buhok. Ma'am, Dad, ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nandito lahat sa kusina? May pagtatakang tanong ni Vince na mukhang kararating lang galing sa trabaho nito sa sarili nitong kumpanya. Wala anak. Pinagsasabihan ko lang tong si Clarice na huwag nang mag-abala pa na magkikilos rito sa bahay. Pero kusa talaga siyang kumikilos eh. Ang bait nga niyang bata. Agad namang sagot ni Sandra at nilingon ang anak sa kanginitian ng pilit. Nilapitan naman ni Vince si Clarice. Totoo bang sinasabi nila? Ayos ka lang ba? Bago pa siya makasagot, naunahan naman na siya ni Sandra. Bakit mo pa siya tinatanong? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko, anak? Huwag kang mag-alala. Wala naman kaming masamang ginagawa o sinasabi sa girlfriend mo. Hindi ba, Clarice? Matagal pa bago nakasagot si Clarice na tumango din. Nag-usap lang kami. Ayos lang ako, Vince. Huwag ka na lang magkikilos rito sa bahay para iwas na rin sa kapahamakan. Dahil hindi mo naman masyadong kabisado rito. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang diretso kay Manang Leslie o kaya sa akin. Tumangulang ulit si Clarice at nginitian si Vince. Pinahinto na siya nito sa paghuhugas at sinama na sa kanilang kwarto para makapagpahinga bago maghapunan. Pagsapit ng hapunan nila, sabay-sabay silang lahat na kumain. Makikita naman sa muka at kilos ng mga magulang ni Vince na mababait sila kay Clarice sa harapan ng anak nila.
Pero kapag wala si Vince, masama ang tingin nila sa dalaga. Ang tanga-tanga mo! Simpleng utos lang na gawain, hindi mo pa magawa ng maayos! Bakit ka nagkakamali? Hindi ba tiyan ang trabaho mo? Maging alila sa kinalakihan mo! Talagang hindi kita matatanggap! Paulit-ulit na sigaw ni Sandra kay Clarice habang dinuduro-duro ito. Pwede ko naman pong ayusin kung mali ang pagkakaayos ko sa mga gamit. Hindi niyo ako kailangang duruin. Nakakaintindi ako at nasasaktan din sa ginagawa niyo. Hindi natapos ni Clarice ang sasabihin nang makatanggap siya ng malutong na sampal galing kay Sandra. Naikuyom niya ang kamao niya. Ilang araw na siyang nagtitimpi sa pangaapi ng mga magulang ni Vince sa kanya. Tinitiis niya ang lahat dahil mahal niya si Vince, pero punong-puno na siya. Kung ayaw niyo talaga sa akin, aalis na lang ako. Hindi niyo kailangang manakit. Marami ang humahanga sa inyo pero dahil lang pala yun sa yaman niyo. Kung gaano kayo kayaman sa pera, kabaligtaran naman yun sa ugali niyo. Tumalikod naman siya para sana umalis, pero hinila ng malakas ni Sandra ang buhok niya at malakas na tinulak, sabay bitaw, dahilan para muntik nang mapasubsob si Clarice sa sahig sa may sala. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan! Umalis ka rito! Huwag ka nang magpapakita sa amin at tantanan mo na ang anak ko kung ayaw mong mas magdusa at mas maghirap pa! Sandra, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Umapaw ang tinig ng isang matandang lalaki sa may pinto. Pumasok ito na puno ng galit ang muka. Papa, ano ang ginagawa niyo rito? Kailan kayo dumating dito sa Pilipinas? Hindi ba't nagpapagaling kayo sa States? Hindi niyo man lang sinabi na uuwi kayo. Kinakabahang sambit ni Sandra. Kahit na masungit at palaban siya, may isang tao pa rin siyang kinatatakutan at iyon ay ang papa niya na lolo naman ni Vince. Hindi na mahalaga ang pagdating ko. Ang mahalaga ay ang pangaalipusta mo. Siya ba ang sinasabi ni Vince sa akin na girlfriend niya? Ano ang karapatan mo para apihin ang isang taong walang kalaban-laban? Naiibang ka na ba? Papa, wala naman po kayong alam tungkol sa buong nangyari. Dinidisiplina ko lang siya. Tigil! Umalis ka na sa harapan ko bago pa ako makagawa ng ikakasisi ko. Natakot naman si Sandra na agad ding umalis, pero tiningnan niya muna ng masama at may pagbabanta si Clarice bago tuluyang umalis sa bahay. Agad namang nilapitan ni Leo si Clarice at nakitang umiiyak ito. Anong nangyari, iha? Pasensya ka na sa anak ko. May masakit ba sa'yo? Kinapa naman ni Clarice ang ilalim ng suot niyang mahabang palda at itinaas ang kamay. Nanginginig siya at umiiyak habang nakatingin sa kamay niya na puno ng dugo. Agad na nataranta si Leo at agad na tinawag ang driver niya sa labas kung nasaan ang kanyang kotse. Tinulungan nila itong makatayo at agad na dinala sa ospital. Tana, iha. Tatawagan ko muna si Vince para ipaalam sa kanya ang nangyari. Huwag po. Saka na lang niyo po siya tawagan. Ayokong makadagdag sa problema niya sa opisina. Ako na lang po ang bahalang makipag-usap sa kanya. Salamat po sa kabaitan ninyo. Pasensya ka na talaga sa nangyari, iha. Ano man ang maging resulta ng sitwasyon mo ngayon, hindi kita pababayaan. Mahal ka ni Vince at gustong maging kapamilya kaya nakasuporta ako sa inyo. Hayaan mo, kakausapin ko ang anak ko. Pwede mong sabihin sa akin lahat ng nangyari para may alam ako kahit papano at mas madepensahan pa kita. Nagdadalawang isip man si Clarice pero kalaunan sinabi rin niya ang lahat kay Leo.
Nakikita niya kasing totoo ang pagpapahalaga nito sa kanya at mukhang nagmana si Vince sa lolo niya. Magaan din ang pakiramdam niya sa matanda, kaya't namalaya na lamang niya ang sarili na sinasabi na lahat rito. Pagkatapos niyang magsabi, pumasok naman ang doktor sa kwarto niya sa ospital. Good news! Walang miscarriage na nangyari. Mahigpit ang kapit ng mga sanggol sa sinapupunan mo, pero kailangan mo nang mag-ingat mula ngayon. Lalo na at hindi lang isa ang ipinagbubuntis mo. Hindi naman umimik si Clarice. Wala siyang masabi dahil ang importante lamang sa kanya ay ang malamang ligtas ang dinadala niya. Hindi pa alam ni Vince ang tungkol sa pagbubuntis niya na sasabihin niya sana rito mamayang gabi. Si Leo na ang nakipag-usap sa doktor hanggang sa umalis na rin ito at muling binalik ang atensyon kay Clarice. Ang mabuti pa, lumayo ka na muna, iha. Sa ngayon, mas mahalaga ang mga sanggol sa sinapupunan mo. Masayang-masaya ako dahil buntis ka at ang apo kong si Vince ang ama, kaya hindi kita pababayaan. Hayaan mong tulungan kita at ang mga apo ko sa tuhod. Lumayo ka muna hanggang sa mga anak ka. Maaari kang magpaalam kay Vince pero hindi niya dapat malaman kung saan ka pupunta. At baka sundan ka ng mga magulang niya na mas magdadala ng kapahamakan sa'yo. Kahit anak ko ang umaapi sa'yo, kailanman hindi ko kakampihan ang mali. Pero baka hindi po ako mapatawad ni Vince. Baka mawala ang pagmamahal niya sa akin kung bigla akong aalis. Aalis ka lang, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na babalik. Ako na ang bahala sa lahat. Malalaman mo rin naman ang nangyayari sa buhay ni Vince kahit na lumayo ka. Gusto kong manganak ka muna bago siya balikan. Maging matatag ka muna, maging palaban ka, at unahin mo muna ang mga anak ninyo ni Vince. Kung talagang mahal ka niya, mahihintay niya ang pagbabalik mo. Napaisip naman si Clarice. Hindi muna siya nagbigay ng desisyon kay Leo dahil hindi pa siya sigurado. Ayos naman talaga ang plano nito. Isa lang ang dapat niyang gawin, ang magtiwala rito. May mga punto rin ang plano ni Leo at katulad ng sinabi nito, sa pagkakataong ito, dapat niyang unahin ang kapakanan ng mga sanggol sa sinapupunan niya. Makalipas ang ilang oras sa ospital, na-discharge din si Clarice. Namilit pa siya na umuwi na dahil ayaw niyang malaman ni Vince ang nangyari. Nagpasya rin si Leo na manatili sa bahay ni na Vince para mabantayan si Clarice hanggang sa makapagdesisyon ito. Oh, matamlay ka yata. May problema ba? Inayos niya ang kumot nila sa kama bago tumabi kay Clarice. Magkatabi na silang matulog dahil ayaw ni Clarice na matulog mag-isa sa ibang silid. Natatakot kasi siya na baka bigla itong buksan ng mga magulang ni Vince at kung anong gawin sa kanya. Kung ano-ano na lamang ang naiisip niya at sana parte lamang ito ng pagbubuntis niya dahil ayaw naman niyang matroma sa mga magulang ni Vince. Ayos lang, pagod lang siguro sa trabaho. Pumapasok pa rin kasi siya sa trabaho niya bilang manager. Iniisip ko lang, mahal mo naman ako, di ba? Hanggang saan ba ang pagmamahal mo sa akin, Vince? Sukat bang tinatanong mo? Heist, parang hindi naman nasusukat ang pagmamahal eh. Basta mahal na mahal kita. Lahat ay kaya kong gawin at tiisin. Dahil mahal kita. Bakit mo naman naitanong yan? Wala. Pumasok lang sa isip ko. Bulong niya sabay yakap kay Vince na niyakap din naman siya pabalik.
Wala pa siyang sinabi kay Vince tungkol sa pagbubuntis niya at mabuti na lang din siguro yon dahil ngayon nakapagdesisyon na siya na sundin ang plano ni Leo. Kinaumagahan, maagang umalis si Vince. Papasok na rin sa trabaho niya si Clarice pero hindi talaga siya papasok dahil nakapag-resign na siya. Aalis siya patungong airport pero bago yun, nag-iwan muna siya ng sulat sa kama ni Vince. Inilagay niya sa sulat na babalik siya at sana makakapaghintay si Vince sa kanya. Sa tulong nga ni Leo, tuluyan ring nakaalis ng bansa si Clarice. Binigyan siya ng apartment at kasambahay ni Leo sa California. Inalagaan naman ni Clarice ang sarili niya at ang pagbubuntis niya hanggang sa tuluyan na rin siyang nanganak. Nabalitaan rin niya na halos mabaliw na si Vince sa kakahanap sa kanya. Pero matapos niyang manganak, nagdesisyon pa siya na huwag na munang bumalik. Mabilis na lumipas ang buwan hanggang sa naging 6 na taon. Lolo Leo! Sabay na sambit ng triplets nang pumasok sa apartment nila si Leo. Mga apo, may dala akong mga laruan para sa inyo. Tig-iisa kayo niyan kaya huwag kayong mag-aaway ha. Namiss ko kayo. Halos 1 taon ko rin kayong hindi nakita. Tuwang-tuwa naman ang triplets. Salamat po sa pasalubong, Lolo! May ngiting saad ni Aaron, ang panganay sa triplets. May pagkain din po ba dito, Lolo? Tanong naman ni Aiden na siyang gitna sa 3. Buksan mo para malaman natin. Sabi naman ng bunsong si Adrian. Oo nga, buksan ninyo para malaman ninyo. Oh, nasaan ang mami nyo? Kakausapin ko siya. Tinuro naman ng triplets ang kusina na agad na tinungo ni Leo. Nadatnan niya naman si Clarice na nagluluto ng tanghalian dahil tanghalian na rin kasi. Halos 1 taon rin niyang hindi nakita ang mag-iina dahil hindi naman siya madalas sa California. Kahit matanda na, ay may inaasikaso pa rin siyang kumpanya sa States na balak niyang ipamana sa triplets. Kumusta na, Clarice? Handa ka na bang bumalik? Mamaya na ang alis natin, pabalik sa Pilipinas. Pero mukhang kalmado ka lang. Nilingon naman siya ni Clarice at nginitian siya. Bakit naman po ako kakabahan, Lolo? Ayos na ayos po kami ng mga bata. Kayo po, kumusta ang biyahe niyo? Mabuti na lang at marami-rami tong nailuto ko. Sabay na po tayong kumain lahat. Tumango naman si Leo at nag-usap pa sila. Pinakinggan ni Leo ang mga plano ni Clarice sa pagbalik nito at nakasuporta siya sa gusto nitong gawin. Wala nang ibang hiling pa si Leo kundi ang mabuo ang pamilya ni Clarice at Vince kasama ang triplets. Nakikita rin ni Leo kay Clarice na kahit lumipas na ang ilang taon, mahal pa rin nito si Vince. Kampante rin siya na maiintindihan lahat ni Vince ng plinano niya noon na palayuin muna ang dalaga. Kahit na magalit man ito sa kanya, ayos lang din dahil lumaki namang mababait, masisigla at puno ng pagmamahal ang triplets. Sabay-sabay rin silang nagtanghalian lahat. Nakapag-impake na rin si Clarice ng mga gamit nila. At pagkatapos kumain, dumiretso na rin sila sa airport. Mr. Vince Alvarez, masaya kaming mapuntahan ng isang kagaya nyo. Marami kaming bagong paintings sa loob ng art museum na siguradong magugustuhan ninyo. Masayang bati ng isang professional art handler sa may pinto bago makapasok si Vince. Nitong mga nakaraang buwan, bumalik ang hilig ni Vince sa pagpinta noong bata pa siya at nahihilig na rin siyang mangolekta ng paintings at aliwin ang sarili sa pagtitingin-tingin sa paintings sa mga art museum. Interesado kasi siya sa mga paintings na may mga malalalim na kahulugan.
Para sa kanya ay may mga bagay na nakikita ng isang tao na may isang kahulugan lamang. Pero ang totoo, marami pala talaga itong interpretasyon. Sige, bibili ako kapag may nagustuhan ako. Tanging sabi niya naman at pumasok na rin sa loob ng art museum. Nagsimulang magtingin-tingin si Vince sa mga paintings na nakadikit sa pader. Matapos ang ilang sandali, napahinto naman siya nang makita ang isang bukod-tanging painting ng isang pamilyar na babae. Ilang minuto niya itong tinitigan at talagang sigurado siya sa guhit na nakikita niya. Kamukhang-kamukha ng babaeng nasa painting ang babaeng matagal na niyang hinahanap na si Clarice. Bigla namang nagulat si Vince nang biglang may kumalabit sa kanya, kaya agad siyang napatingin sa tabi niya. Nakita niya naman ang tatlong mga bata na magkakasing tangkad at magkakamukha rin. Kanina pa kayo nakatingin sa painting ng mami namin. Nagagandahan ba kayo sa kanya? Gusto niyo po siya agad ba? Tanong ng isa sa mga triplets. Mami niyo ang nasa painting? Sigurado kayo? Kung gano'n, siya ba ang nagpinta niyan? Hindi po kami ang nagpinta niyan. At si Lolo naman ang naglagay dyan. Pinagtulungan naming tatlo yan. Maganda po, di ba? Naayos namin ang mukha ni Mami. Matagal namin yan ginawa ng maayos. Hindi naman sigurado si Vince kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi ng triplets. Aaron, Aiden, Adrian, halina kayo! Hinahanap na kayo ng mami niyo! Tawag ng isang lalaki sa unahan na hindi pamilyar kay Vince. Sige po, sir. Aalis na kami. Kung bibilihin niyo po ang painting, kailangan niyo rin pong makilala ang nasa painting. Makita po ulit tayo sa susunod. Hindi na nakapagsalita pa si Vince nang tumakbo na palayo ang triplets hanggang sa tuluyan ng nawala ang mga ito sa paningin niya. Binalik niya ang atensyon sa painting at agad na nagdesisyon na bibilhin iyon. Napakadetalye kasi ng pagkakapinta at hindi talaga siya naniniwala na ang triplets ang nagpinta nito. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagpinta ng painting. Gusto niya itong makilala at makausap dahil baka may alam ito tungkol kay Clarice. Sa kabilang banda, nanatili naman sina Clarice at ang mga anak niya sa rest house ni Leo na pinangalan sa panganay sa triplets na si Aaron. May ibang rest house pa ito na pinangalan naman sa dalawa pang mga bata. Nagpapasalamat ng gusto si Clarice sa kabaitan ni Leo. Pero wala lamang ito kay Leo dahil pamilya na ang tingin niya sa mag-ina. Nakapagpatayo ng sariling negosyo si Clarice sa tulong ni Leo at nagkaroon ng mga koneksyon. Nangako naman siya na hindi masasayang ang tulong ni Leo dahil lahat ng pinaghirapan niya mapupunta naman sa kinabukasan ng triplets. Mabuti na lang at hindi mo pinalaking sobrang malapit sa'yo ang mga anak mo, Clarice. Naiiwanan mo sila sa lolo nila. Biglang sabi ni Gino, isa sa pinagkakatiwalaang empleyado ni Clarice sa negosyo niya na naging kaibigan na rin niya at ninong ng triplets. Malapit sila sa isa't isa at alam rin ito ang sitwasyon niya ngayon. Nagkakilala sila sa California noon dahil sa negosyo. Naghahanap kasi siya noon ng mapagkakatiwalaan sa pagbubukas ng branch niya sa Pilipinas at si Gino nga ang naging tagapamahala ng negosyo niya sa Pilipinas. May iba't ibang branch na rin kasi ang negosyo niya sa iba't ibang bansa. Malapit sila sa akin, Gino. Sadyang ang mamature lang talaga nila kaya naiiwan ko sila kapag may event akong dadaluhan. Hindi ko nga inaasahan na maiimbita ako sa isang business trip ng kliyente ko dito sa Pilipinas.
Kakarating ko lang pero ang dami ko nang gagawin. Nagmamaneho si Clarice ng kotse patungo sa isang resort kung saan gaganapin ang business party at iba pang activities nila. Ako na ang bahala. Kaya ko na yun. Sasabihan na lang kita kapag sobrang kailangan ka. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Saka sa plano mo na mahanap ang daddy nila. Ngumiti naman si Clarice sabay tingin kay Gino. Hindi ako ang maghahanap dahil kusa niya akong hahanapin. Bulong niya saka binalik din ang tingin sa harapan. Ayaw niyang madismaya kapag aasa siya. Pero malakas ang kutob niya na naghihintay pa rin si Vince sa kanya. At sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, lalaban na siya. Sisiguraduhin niyang mabubuo ang pamilya niya. Pagdating sa resort, nagkanya-kanya na rin sila ng punta ni Gino sa mga room number nila. Magara ang resort dahil may hotel, restaurant at sports area. Naka-exclusive ito sa kanila ng 3 araw. Kilala na rin kasi ang negosyo ni Clarice kaya madalas nang may nag-iimbita sa kanya sa mga iba't ibang event. Kinagabihan, ang unang event na mangyayari ay business party kung saan magpapakilala muna ang lahat at makikihalubilo. Medyo marami rin ang dumalo sa event na hinanda ng may-ari ng resort at lahat ng imbitado ay maimpluwensya at mayamang negosyante. Excuse me, miss. Napalingon si Clarice sa likuran niya matapos siyang kalabitin ng kung sino. Bumungad naman sa kanya si Vince na sobrang guwapo sa suot nitong puting tuksido. Mas gumuwapo pa ito at sana gusto niya itong yakapin pero pinakalma niya muna ang sarili niya. Alam niya na kasama si Vince sa event kaya siya pumayag na dumalo. Medyo nagulat pa rin siya dahil matapos ang 6 na taon ay muli silang nagkita. Clarice. Bulong ni Vince. Ngumiti naman si Clarice. Vince, nagkita na tayo. Kamusta ka na? Hindi naman sumagot agad ang binata at agad siyang niyakap ng mahigpit. Niyakap din niya ito pabalik at damang-dama niya ang pangungulila sa kanya ni Vince. I'm sorry. Sorry kung natagalan akong bumalik. Magsasalita na sana si Vince nang biglang may nagpahiwalay sa pagyayakapan nila. Excuse me? Sino ka? Bakit nakayakap ka sa fiancé ko? Ang landi mo rin, no? Singhal ng isang babaeng hindi pamilyar kay Clarice. Agad namang kumunot ang noo niya. Fiancé? Yes! Hindi mo ba ako kilala? I'm Diane. The one and only famous Diane na fiancé rin ni Vince Alvarez. Ikaw, sino ka? Bakit pa yakap-yakap ka sa fiancé ko? Hindi ka pamilyar sa akin, kaya huwag kang lumapit-lapit sa fiancé ko. Napatingin naman si Clarice kay Vince at hinintay ang sasabihin nito. Huwag ka munang makialam rito, Diane. Bumalik ka muna sa party. Mag-uusap na lang tayo mamaya at huwag kang susunod. Seryosong saad niya bago hinawakan ang kamay ni Clarice at hinila palabas ng function hall ng hotel kung saan ginaganap ang party hanggang sa makalabas sila at makalayo. Anong nangyari, Clarice? Bakit sulat lang ang iniwan mo sa akin noon? Saan ka ba nagpunta? Bakit umalis ka? Magkakasunod niyang tanong nang marating nila ang dalampasigan. Hindi naman alam ng dalaga kung saan siya magsisimulang magpaliwanag. Vince, naiintindihan ko ang pagtataka mo. Naguguluhan ka, pero nagtiwala ako noon na maiintindihan mo ang rason ko na hindi ko pa masasabi sa ngayon. Ano? Anong kahibangan ba yung sinasabi mo? Imbes na magpaliwanag ka sa mga nangyari, mas pinapagulo mo lang ang lahat. Kung talagang may tiwala ka sa akin, sasabihin mo lahat. Hinawakan naman ni Clarice ang kamay ni Vince.
Ayokong sabihin lang. Gusto kong ipakita ko rin sa iyo ang dahilan, Vince. Hayaan mong dadahan-dahanin ko nang mas maunawaan mo at hindi ka magulat. Ngayon bumalik ako dahil yun ang pangako ko sa'yo. Sabihin mo, hanggang ngayon ba, ako pa rin? Naiintindihan ko kung hindi na. Aminado naman ako na kasalanan ko ang lahat kung bakit tayo nagkakaganito. Tatanggapin ko ano man ang sabihin at desisyon mo. Hindi naman agad nakapagsalita si Vince. Nakatingin lang siya sa mga mata ni Clarice na nakikita niya namang walang bahid ng kasinungalingan. Sabik na sabik siya sa pagbabalik nito pero hindi pa rin mawala ang pagdadalawang isip niya. Lalo na at wala siyang ideya kung bakit ito umalis noon. Sige Clarice, pagkakatiwalaan kita. Hindi rin naman ako naging perpekto. Dahil itinigil ko ang paghahanap sa'yo. At ngayon, engaged na ako. Pero maniwala ka, hindi ko mahal si Dayan. Hindi ko rin siya gusto. Pinilit lang ako ni na Mom and Dad. Ngayon bumalik ka na. Payag ako na bigyan ng pagkakataon pa ang pagmamahalan natin. Pero sa pagkakataong ito, dapat wala ng kasinungalingan na mamagitan sa atin. Kailangan na maging tapat tayo sa isa't isa. Simula ngayon. Papayag ako sa gusto at kondisyon mo, pero asikasuhin mo na muna yung engagement mo. Dahil ayoko ng dagdag gulo. Marami na akong gulong kinakaharap ngayon, Vince. Mag-usap tayo ulit dahil mayaayusin din ako. Aasikasuhin niya pa ang tungkol sa mga anak niya dahil karapatan ni Vince na makilala ang mga ito at kailangan niya ng tamang tiyempo para mapakilala ang mag-aama sa isa't isa. Pumayag naman si Vince at nagpa siyang bumalik sa party pero hindi na bumalik si Clarice. Nagbigay na lang siya ng sapat na rason para hindi makabalik dahil iniiwasan rin niya si Dayan. Pero naging malabo ang balak niyang iyon kinabukasan. Sino pa dito ang marunong maglaro? Paulit-ulit na lang kalaban ko eh. Wala bang iba dyan? Sigaw ni Dayan sa badminton court kung saan sila nagsasama-samang lahat. Sa kabilang side ng court at tennis sport kung nasaan ang mga lalaki na naglalaro habang sa side nila puro babae. May mga upuan naman para sa mga nanunood lang. Ikaw, Miss Lopez, hindi ka ba talaga marunong? Subukan mo lang kahit isang round lang ng laro. Bagong-bago ka lang pero ayaw mong makisama. Huwag ganyan. Akala ni Clarice, kakalimutan na ni Dayan ang nangyari kagabi. Pero mali siya dahil kanina pa siya nito pinaparinggan. Sinasaway naman ito ni Vince pero kakaiba talaga ang ugali ng dalaga. Tumayo si Clarice mula sa pagkakaupo at saka naglakad palapit sa court. Nakasuot pa siya ng jeans at crop top shirt dahil wala naman siyang balak na maglaro sana. Pero may nangahamon kasi at gusto niya ring pagbigyan si Dayan. Marunong siyang maglaro ng badminton dahil magaling siya noong nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Matagal na siyang hindi nakakapaglaro kaya gusto rin niyang subukan ang abilidad niyang iyon. Miss Lopez, magpalit ka muna ng sapatos. Naka-heels ka. Baka matumba ka niyan at makadisgrasya pa. Sigaw ng isa sa mga nanonood. Ayos lang, saglit lang naman. Huhubarin ko kapag hindi ko talaga kaya. Sabi naman ni Clarice at kumuha rin ng racket. Pumuwesto siya bilang kalaban ni Dayan. Nagtaka naman siya nang umatras ang mga kasama nila hanggang sa sila na lamang ni Dayan ang magkaharap. Pakiramdam niya hindi patas ang labanan pero susuko rin siya kapag nahirapan siya dahil wala naman sa kanya ang magpa-impress sa nakakarami. Matalo man, kaya niyang tanggapin iyon. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang laro. Ang laro ng mga lalaki sa kabilang side ay nahinto naman dahil nanonood din ang mga ito sa one-on-one match nila.
Ilang paghagis pa lang ang nagawa nila, kitang-kita na sa mukha ni Diane na hindi siya natutuwa dahil nalalamangan na siya ni Clarice. Marunong ka palang maglaro ng badminton? Hindi halata na mahilig ka sa sport. Mukha ka kasing galing lang sa gilid ng kalsada. Marunong lang ako. At kahit pagaling pa ako sa kalsada, ayos lang. Dahil nalalamangan naman kita. Kahit ikaw tong mas angat sa atin. Nagtawanan ang ibang manonood, dahilan para mas mainis si Diane. Nangunguna na ang score ni Clarice sa kanya hanggang sa biglang binitawan ni Diane ang racket niya. Hindi agad nakaiwas si Clarice kaya't natamaan siya ng racket sa ulo at nahinto ang laro. Agad naman siyang nilapitan ni Vince. Ayos ka lang ba, Clarice? Dumudugo yung ulo mo. Akmang bubuhatin na sana niya si Clarice para dalhin sa maliit na klinik sa may hotel nang pigilan naman siya ni Diane. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Vince? Nakikipaglandian ka talaga sa babaeng yan? Sa harap ng maraming tao? Anong pinagsasabi mo, Diane? Pinag-usapan na natin to. At kailangan ng tulong ni Clarice. Hindi ako nakikipaglandian. Bago pa lumala ang sigawan nilang dalawa, bigla namang may bumuhat na kay Clarice, si Gino. Diretso itong naglakad palabas ng court at agad na dinala si Clarice sa klinik. Hindi naman nakasunod si Vince na mukhang kinausap pa si Diane. May iba ring sumama kay Clarice sa klinik na naging kaibigan na rin niya. Pero iniwan din siya para makapagpahinga. Naiwan naman si Gino sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba, Clarice? Ayos lang ba sa'yo ang mga nangyari ngayon? Bakit hindi mo nalang kasi sabihin kay Vince ang tungkol sa triplets? Bakit ba pinapatagal mo pa? May tamang pagkakataon para sa lahat. Gusto ko munang lumaban ngayon gamit ang sarili kong lakas. Ayoko munang idamay ang mga bata. Aayusin ko muna ang tungkol sa amin ni Vince before ko isali ang mga anak namin. At sang-ayon naman si Lolo Leo sa plano ko. Ang mabuti pa, ako na lang magpapatuloy ng business trip na to. Umuwi ka na lang dahil hanggat kasama natin si Diane. Baka palagi ka na lang mapahamak. Kitang-kita ko pa naman ang kamalditahan nun at pagiging palaaway. Napaisip naman si Clarice at kalaunan pumayag din sa sinabi ni Gino. Inayos niya rin ang lahat bago umuwi at hindi na nagpaalam sa ibang kasamahan dahil mahihirapan lang siyang makaalis. Itinuon na lang muna ang atensyon niya sa triplets. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Vince. Clarice! Bumalik ka na! Ano ang ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Manang Leslie nang mabuksan nito ang gate ng bahay ni Vince. Ngumiti naman si Clarice. Magandang umaga po, Manang. Nariyan po ba si Vince? Pinapapunta niya po kasi ako rito dahil may importante kaming pag-uusapan. Pasensya na po kung ngayon lang po ulit ako nagpakita. Ayos lang, Iha. Oo, nandito nga sila. Pasok ka na. Ano ba ang nangyari sa iyo at bigla ka na lang nawala? Nag-alala rin ako sa iyong bata ka. Pinagbuksan siya ni Manang Leslie ng gate at agad na pinapasok sa loob. Marami pa itong tanong na hindi naman sinagot ni Clarice at sinabi na lang na pribado ang mga nangyari. Ang mahalaga, muli silang nagkita at parehong nasa maayos na sitwasyon. At ano ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para bumalik dito sa pamamahay namin? Dumagundong ang tinig ni Sandra habang naglalakad pababa ng hagdan mula sa ikalawang palapag ng bahay. Gulat siya at galit ang muka nang makita si Clarice. Nandito po ako para kausapin si Vince. Pinapapunta niya po ako dito. Ang kapal ng mukha mo para magpakita pa. Umalis ka na noon, kaya bakit ka pa bumalik? Sinira mo ang engagement ng anak ko. Pasensya na po sa pag-alis ko noon. Ngayon bumalik ako dahil mahal ko pa rin si Vince. At mukhang
magiging manugang niyo rin ako dahil sira na pala ang engagement ni Vince. Mabuti at naayos niya kaagad. Ano? Manugang? Kailanman hindi kita tatanggapin na manugang! Tama na, ma'am. Sumulpot naman si Vince na galing sa may kusina. Kakatapos lang nitong mag-agahan nang makarinig ng mga boses sa sala, kaya lumabas siya sa kusina. Hindi niya alam na dumating na si Clarice. Tigilan niyo ng pagrereklamo niyo tungkol kay Clarice. Dahil wala rin naman kayong magagawa pa. Di na ako bata. At kahit itakwil niyo ako, wala na akong pakialam. Ano? Nahihibang ka na ba? Mawawala sa'yo ang lahat kapag pinili mo yung babaeng yan. Ayos na ang setup niyo ni Dayan. Kayo dapat ang magkatuluyan. Siya dapat ang piliin mo, hindi ang babaeng yan. Hinawakan naman ni Vince ng mahigpit ang kamay ni Clarice. Ang engagement namin ni Dayan, kinansel ko na. Dahil hindi ko naman siya gusto. Kami ni Clarice ang magpapakasal. At wala na kayong magagawa roon. Kung ayaw niyo siyang tanggapin, hindi namin ipipilit ang sarili namin sa inyo. Hinila na ni Vince si Clarice palabas ng bahay nila at hindi pinansin ang mom niya kahit ilang beses siya nitong tinawag. Nagtuloy-tuloy lamang sila sa kotse niya hanggang sa makaalis sila. Mabuti na lang at hindi dinala ni Clarice ang kotse niya kaya nakapag-walk out kaagad sila. Pasensya ka na sa mom ko, Clarice. Kahit hindi mo sabihin, alam kong isa siya sa dahilan kung bakit ka umalis. Biglang sabi ni Vince habang nagmamaneho ng kotse. Hindi naman agad nakapagsalita ang dalaga. Ano na ang plano mo ngayon? Saan tayo pupunta? Sa apartment ko. Doon na muna tayo at mag-uusap ng mga susunod natin gagawin. Ayos lang ba yun sa'yo? Handa ka bang sumama sa akin at magsasama na tayo, Clarice? Handa ako sa bagay na yun, Vince. Pero may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Dahil bago tayo magpatuloy, may kailangan ka dapat malaman. Hindi natuloy ng dalaga ang sasabihin nang tumunog ang cellphone niya na agad niyang sinagot. Hindi na unawaan ni Clarice ang narinig niyang pag-uusap ni Vince at ng kung sino sa cellphone. Namalaya na lamang niyang dumadaan na sila sa pamilyar na kalsadang alam niyang nadaanan na niya nitong bago lang. Saan tayo pupunta? May kikitain lang ako saglit, Clarice. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. May nakita akong painting sa museum at ang nasa painting ay isang babae na kamukhang kamukha mo. Hindi ako sigurado kung sinong nagpinta nun. Bumalik kasi ako sa hilig kong pagpinta. Kaya nangolekta na rin ako ng mga paintings. Naging model ka ba ng isang painting? Ngayon, kikitaan ko yung nagpinta nun. Napaisip naman ang dalaga at agad na nagulat nang mapagtanto ang mga sinabi ni Vince. Papunta sila ngayon sa opisina ng art dealer na pinili ni Clarice para sa painting na pininta ng mga anak niya. Mukhang hindi alam ng mga ito o ni Leo na si Vince ang nagka-interes ng painting na gawa ng triplets. Agad siyang kinabahan pero pinakalma niya muna rin ang sarili dahil sa pagkakataong ito wala siyang balak na umatras pa. Handa na siyang sabihin ang totoo at pagharapin ang mag-aama. Clarice, may problema ba? Bigla ka yatang tumahimik. Pinahinto naman ni Clarice ang pagmamaneho ni Vince at pinatabi sa gilid ng daan para makapag-usap sila na ginawa rin naman ni Vince. Anong problema, Clarice? Anong importanteng sasabihin mo na kailangan pa nating huminto? Yung tungkol sa sinasabi mong painting, alam kong tungkol doon. Dahil ako mismo ang nagpasa nun sa isang art dealer. Hindi ako ang nagpinta nun kundi ang mga anak natin.
Nagulat naman si Vince at hindi agad nakapagsalita. Ano? Nagbibiro ka ba? Clarice? Anak? Anak natin? Paano? Buntis ako. Noong umalis ako, Vince. Nagbunga ng triplets ang mga nangyari sa atin. Hindi ko rin alam kung paano ko kinayang iluwal silang tatlo na magkakasunod. Pero totoo ang mga sinasabi ko. Mag-aanim na taon na sila ngayon. Hindi naman makapaniwala si Vince sa mga sinabi ni Clarice. Naalala niya naman agad ang 3 batang noon niya nakita sa museum. Bakit umalis ka noon nung buntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon pang malalaki na sila. Hindi ko man lang napagmasdan ang paglaki nila. Muntik na akong makunan dahil sa mga magulang mo. Kaya ako lumayo. Tinulungan ako ng lolo Leo mo na siyang kasama ngayon ng mga bata. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa ginawa kong paglayo, Vince. Ang naiisip ko noon, yun lang yung tanging paraan para may panganak ko ng maayos ang mga anak natin. Kahit nasabihin ko sa'yo, hindi pa rin susuko ang mga magulang mo na paghiwalayin tayo. Inaapi nila ako noon kapag nakatalikod ka. Pero kapag kaharap ka, mababait sila. Ayokong masira ang pamilya niyo nang dahil sa akin. Napahilamos si Vince sa mukha niya. Kahit anong mangyari, kung alam kong buntis ka, pananagutan kita, Clarice. Alam mo kung gaano kita kamahal at naiintindihan ko ang takot mo. Kahit magalit ako ngayon, ano pang silbi nun kung nangyari na ang mga nangyari? Pinakalma ni Vince ang sarili habang si Clarice ay tahimik lang dahil wala siyang masabi. Ilang sandali lang naikalma na rin ni Vince ang sarili niya at nagdesisyon na magpatuloy sila sa biyahe para makilala niya na ang kanilang mga anak. Tinawagan rin ni Clarice si Leo at nakumpirma na nasa opisina nga ito ng art dealer. Pinaliwanag niya naman kay Leo ang sitwasyon at naintindihan naman agad nito ang nangyayari. Mommy! Sabay na sambit ng triplets nang makita si Clarice at sinalubong ito ng yakap na sinalubong din naman pabalik ni Clarice ng yakap. Teka, ikaw po ba yung bibili ng painting? Ikaw yung sa museum, di ba? Siya nga yun, kuya. Mukhang nagandahan nga siya kay Mommy. Magkakilala po ba kayo ni Mommy? Hindi naman maalis ni Vince ang tingin niya sa triplets. Umupo siya para mapantayan ang tangkad ng mga ito. Mga anak, di ba gusto ninyong makilala ang daddy nyo? Siya si Vince Alvarez, ang apo ng lolo Leo nyo, na siyang daddy nyo rin. Pasensya na kung ngayon ko lang siya na ipakilala dahil hindi kasi naging maayos ang simula namin. Vince, ito naman si Aaron, ang panganay. Si Aiden ang sumunod at ang bunso sa triplets, si Adrian. Hindi na nagsalita pa ang triplets at agad nang niyakap si Vince. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makilala na sa wakas ang daddy nila. At ganoon din naman si Vince na biglang naglaho ang galit at init na nararamdaman niya. Napagkasunduan nila na hindi na ibebenta ang painting at binigyan na lang ng komisyon ang art dealer. Pagkatapos mag-usap-usap, tumungo na rin sila sa rest house ni Leo kung saan nananatili sina Clarice at ang triplets. Nakita naman ni Clarice ang agad na pagkakasundo ng mag-aama, kaya gumaan din kahit papano ang puso niya. Sumapit din ang gabi at nagdesisyon si Vince na manatili muna dahil wala rin naman siyang balak na mahiwalay pa sa triplets. Good night, Mommy, Daddy! Sabay sambit ng triplets na nasa iisang kwarto lang pero magkaiba ng kama. Good night mga anak. Good night mga anak.
Sabay na sambit naman ng kanilang mga magulang. Pagising po namin, nandito pa rin po kayo, Daddy, di ba? Kapag po umalis kayo, talagang magtatampo kami. Huwag na po kayong maghiwalay para kumpleto po tayo at palaging masaya. Huwag kayong mag-alala mga anak. Hindi ako mawawala. Simula ngayon, palagi niyo na akong makakasama. Matulog na kayo mga anak. Bukas na ulit. May ngiti namang sambit ni Clarice sa kahinalikan na isa-isa ang mga anak sa noo ng mga ito. Pinatay na rin ni Clarice ang ilaw sa kwarto at sabay na silang lumabas ni Vince. Bumaba si Clarice mula sa ikalawang palapag kung nasaan ang mga kwarto patungo sa kusina at naramdaman ang pagsunod ni Vince. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko noon. Patawad kung ako ang dahilan kung bakit hindi mo sila nakitang lumaki. Ginawa ko ang lahat ng tama na hindi iniisip ang mararamdaman mo dahil kampante ako na mauunawaan mo ko. Dalawa sana tayong lumaban noon pero ayoko kasing masali ka pa. Lalo na at ang nilalabanan ko noon ay ang mga magulang mo na ngayon ay patuloy pa rin. Sinisira nila ang naitayo kong negosyo ngayon at hindi ko maipapangako na kaya ko muli silang layuan ngayon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pero alam ko rin na may kasalanan ako. Sinabi na rin ni Lolo Leo sa akin lahat at humihingi rin ako ng tawad kung di ko agad napansin ang ginagawa ni ng mamindad sa'yo. Huwag kang mag-alala, Clarice. Hindi ko nahayaan pa na maapi umasaktan ka nila, lalo ng mga anak natin. Naramdaman ni Clarice ang pagyakap ni Vince sa kanya mula sa likuran niya habang nagtitimpla siya ng tsaa na iinumin. Ang mahalaga ngayon ay mabuo ang pamilya natin, Clarice. Salamat, Vince. Salamat sa pag-intindi. Pangako, babawi ako. Nanatili silang magkayakap ng ilang minuto bago hinarap ni Clarice si Vince. Pagtingin nila sa isa't isa, unti-unti namang lumapit ang mga mukha nila hanggang sa tuluyan ding dumampi ang labi nila sa isa't isa. Unti-unti namang naglakbay ang mga kamay ni Vince sa katawan ni Clarice hanggang sa bilis ng pangyayari na malaya na lamang nila ang mga sarili nila na nasa kama na. Tuluyan nang may nangyari sa kanila. Kinabukasan, maagang umalis si Vince dahil may meeting pa siya sa opisina. Pero nakapagpaalam naman siya ng maayos sa triplets dahil maaga ring gumising ang mga ito. Nagplano naman sila na sabay ng magtatanghalian, kaya pupunta si Clarice sa opisina niya mamaya kasama ang triplets. May gagawin din si Leo, pero sasabay ito mamaya sa kanilang tanghalian. Miss, nariyan ba si Mr. Alvarez? Pakisabi namang narito ako. Clarice ang pangalan ko. May ngiting saad niya sa nagbabantay sa front desk sa loob ng ground floor ng kumpanya ni Vince. Yes po ma'am, kilala ko po kayo dahil sikat na kayo ngayon dahil sa clothing business niyo. Masaya po ako na makilala kayo ma'am. Magkaibigan po ba kayo ni Sir Alvarez? Ang cute naman po ng mga batang kasama niyo. Pamangkin niyo po ba sila? Mga anak ko sila. Pakiasikaso muna yung pakay ko rito. Sige po. Sorry po, saglit lang po, ma'am. Sabi nito at agad na may tinawagan. Ang kapal ng mukha mo na pumunta dito? Sino ka ba sa inaakala mo? Napahinto ang lahat dahil sa biglang sumigaw. Napunta naman ang tingin ni Clarice sa may elevator at nakita ang papalapit sa kanya na si Sandra. Agad namang itinago ni Clarice ang mga anak niya sa likuran niya. Wala po akong balak na manggulo. Nandito lang ako dahil pinapapunta ako ni Vince rito. Wala akong pakialam sa mga rason mo. At
At nagdala ka pa talaga ng mga paslit dito? Ano yan? Mga anak mo sa ibang lalaki? At ang anak ko ang gusto mong managot sa kanila? Talaga bang nahihibang ka ng babae ka? Iilan din ang mga empleyado sa paligid na nakikinig sa kanila, pero hindi nakaramdam ng hiya si Clarice dahil alam niyang wala siyang maling ginagawa. Huwag po kayong magsalita na parang alam niyo ang lahat. Kahit ano pang sabihin at gawin ninyo, alam na ni Vince kung ano ang paniniwalaan niya. Galit naman siyang tiningnan ni Sandra. Hindi rin ito nakatiis at agad siyang nilapitan, sabay sa bunot nito sa buhok niya. Ang kapal ng mukha mong babae ka! Hindi ka nababagay sa anak ko! Isa ka lang hampas lupa! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Agad naman silang nilapitan ng security guard at pilit na inawat si Sandra. Hindi naman lumaban si Clarice, pero lumaban para sa kanya ang triplets. Bitawan niyo ang mami namin! Huwag niyong saktan si mami! Wala siyang ginagawang masama! Isusumbong namin kayo sa daddy namin! Tuluyan ding napabitaw si Sandra sa buhok ni Clarice nang may malakas na puwersa ang humila sa kanya. Nagulat siya at hindi agad nakapag-react. Ano ba sa tingin niyong ginagawa ninyo, ma'am? Hindi pa ba kayo tapos sa pang-aapi niyo kay Clarice? At ngayon, sa harapan pa ng mga anak namin? Galit na sambit ni Vince. Nagulat ang mga tao sa paligid at nagsimula ng magbulong-bulungan. Maniniwala ka agad sa babaeng yan kaysa sa akin ng mami mo. Binibilog lang niya yung ulo mo, anak. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung gusto mo ng anak, may bibigay naman iyon ni Diane sa'yo. Tama na, mami. Tigilan mo na to, please. Kung ayaw mo kay Clarice at sa mga anak ko, huwag mo na silang lapitan. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko dahil hindi na ako bata pa. May pamilya na ako. Unang beses pa lang itong nagtaas ng boses sa kanyang ina na siyang ikinagulat ni Sandra. Ngunit imbes na makonsensya, mas lalo lamang nainis si Sandra at nagalit kay Clarice. Hindi ako papayag na sirain ka ng babaeng yan. Tandaan mo to, anak kita. At alam ko kung ano ang ikabubuti mo. Seryosong sabi niya bago tumalikod at lumabas na sa kumpanya. Pinabalik naman ni Vince ang mga empleyado niya sa pagtatrabaho at agad na kinamusta si Clarice at ang triplets. Dinala niya muna ang mga ito sa opisina niya at pansamantalang sinabihan ang security guard na huwag munang papasukin ang mom niya na wala ang kanyang pahintulot sa kumpanya niya. Nakapangalan na kay Vince ang kumpanya ng kanilang pamilya, kaya nasa kanya na ang otoridad ng kumpanya at wala nang magagawa pa ang mga magulang niya roon. May ilang maliliit na negosyo pa sila at inaasikaso ito ng mga magulang niya kaya hindi rin naman mauubusan ang mga ito ng pera. Magpapa-DNA kami ng mga bata at kapag lumabas na ang resulta, ipapapubliko natin ang pamilya natin. Ayos lang ba yun sa'yo, Clarice? Ayoko kasi na magkaroon ng chismis tungkol sa atin o mga issue. Kaya para malinis ang lahat, kukumpirmahin ko na agad ang relasyon namin. Bago pa nakasagot si Clarice, naunahan naman siya ng triplets. Daddy, hindi ba't magiging complete family talaga tayo kung pakakasalan mo si Mami? Yan po kasi ang sabi ni Lolo. Oo nga po. Kailan niyo po pakakasalan si Mami? Magkakaroon po ba kami ng bagong kapatid? Mga anak, hindi madali ang sinasabi ninyo dahil may kailangan pa kaming ayusin ng daddy nyo. Hayaan niyong pag-usapan namin ang bagay na yan. Sabi ni Clarice, sabay tingin kay Vince para pakinggan ang pagsang-ayon nito sa kanyang sinabi. Let's do it. Magpakasal tayo. Wala nang engagement party. Kasal na kaagad.
Nagulat naman si Clarice, lalo na nang lapitan siya ni Vince na nakaupo lang sa desk nito habang siya ay nasa sofa at ang triplets naman ay nasa sofa na kaharap ng sofang inuupuan niya. Anong ginagawa mo? Kinakabahan niyang tanong nang biglang lumuhod ang binata sa harapan niya. Marry me, Clarissa. Akala ni Clarice nagbibiro lamang si Vince at bibiruin niya rin sana ito dahil wala itong singsing, pero may kinuha ito sa bulsa nito na siyang ikinagulat niya nang makita kung ano yon, isang diamond ring. Ilang taon ko na ring bitbit to. At ngayon, pwede ko na rin tong ibigay sa'yo. Dahil sa'yo ko lang din naman to planong ibigay. Kinuha niya ang kamay ni Clarice at isinuot sa daliri nito ang singsing. Paano mo nalaman ang sukat ng daliri ko? Marami akong paraan, no? Mabuti at yan lang yung naitanong mo. Kala ko tatanggihan mong proposal ko. Nakakahiya naman lalo na at parang nag-i-enjoy yung nanonood sa atin. Tiningnan naman ni Clarice ang triplets na tuwang-tuwa at kilig na kilig sa kanilang nakikita. Paano naman kita tatanggihan kung ganyang ngiti at tuwa ang naibibigay mo sa kanila? Masaya ako dahil binigyan mo uli ako ng pagkakataon, Vince. Hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataon na ito para buuin ang pamilya natin. Niyakap niya si Vince at niyakap din siya nito pabalik. Nakisali rin sa yakapan ang mga bata. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tuluyan na ring isinapubliko ni na Vince at Clarice ang kanilang relasyon. Marami ang natuwa at sumuporta, pero hindi pa rin nawala ang mga hindi sang-ayon. Pero kakaunti na lang. Kahit wala ang suporta ng mga magulang ni Vince, ay nasa tabi naman nila si Leo na buong nakasuporta sa kanila. Oh, Clarice, nandito ka sa bahay. Nasaan sina Vince at ang mga bata? Bakit ang tahimik yata? Tanong ni Leo nang madatnan si Clarice sa kusina. May pinabili lang po ako saglit, Lolo. Nagluluto po kasi ako ng hapunan natin. Pauwi na rin siguro yung mga yon. Magsasalita pa sana si Leo nang biglang tumunog ang cellphone ni Clarice mula sa kanyang bulsa. Tinigil niya ang pagluluto at kinuha sa bulsa ang cellphone, saka sinagot ang tawag galing kay Vince. Hello, pasensya na po pero kayo ang nasa emergency contact ng may-ari ng cellphone. Tumatawag po ako mula sa Ultra Care Hospital. Nadisgrasya po kasi ang may-ari ng cellphone at may kasama siyang 3 bata. Pumunta po kayo agad dito. Hindi na natapos pakinggan ni Clarice ang sinasabi ng nasa kabilang linya nang mabitawan niya ang cellphone niya. Nagulat naman si Leo. Ano ang nangyari? Nadisgrasya raw po si Vince kasama ang mga bata. Tara na, puntahan natin sila agad. Nagmamadali namang saad ni Leo. Napansin niya ang pagkatulala ni Clarice kaya hinila niya agad ito. Tumungo sila sa labas ng bahay at agad na sumakay sa sasakyan ni Leo. Nasa loob naman ng kotse ang driver niya na agad binaandar ang kotse. Sinabi rin ni Clarice kung saang ospital naroroon sina Vince. Pagdating nila sa ospital ay agad na hinanap ni Clarice ang mga anak niya. Dinala rin naman siya ng isang nurse sa isang kwarto kung saan ginagamot ang triplets. Mga anak, ayos lang ba kayo? Sabay namang umiling-iling ang triplets habang umiiyak. May mga iilang pasa sila at galos na ginagamot ng mga nurse. Mga galos at pasa lang po ang mga natamo ng mga bata, ma'am. Hindi sila napuruhan dahil mukhang prinotektahan sila ng lalaking kasama nila na daddy raw nila. Mommy, si Daddy, ayos lang po ba siya? Mommy, ayos lang po kami. Pero kasi si Daddy po,
Iwan niyo na po kami, Mami. Unahin niyo po si Daddy. Ayos lang po kami dito kasama si Lolo. Huwag po kayong bumalik hanggat hindi okay si Daddy. Umiiyak na rin na sambit ni Aaron. Parang nadurog naman ang puso ni Clarice sa mga sinabi ng mga anak niya. Sige na, Iha. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Balitaan mo ako agad sa sitwasyon ni Vince. Wala na ring nagawa pa si Clarice. Hinalikan niya muna isa-isa sa noo ang mga bata bago umalis at pinuntahan si Vince. Napunta siya sa emergency room kung saan kasalukuyang inaasikaso ng doktor si Vince. Naghintay lang siya sa labas ng pinto hanggang sa lumabas rin ang doktor. Maayos na ang vital ng pasyente pero na-fractured ang paa niya. Ginagawa namin ang lahat at hindi ako sigurado kung makakalakad pa ba siya. Hindi ko rin masasabi na hindi na siya makakalakad pa. Nakadepende na lamang ito sa pagpapagaling niya at determinasyon na makalakad. Ayos lang po, Dok. Kung may pag-asa pa naman na makalakad siya, lahat ay gagawin namin. Ang importante lang, buhay pa siya. Buhay na buhay siya, miss. Ililipat pa namin siya sa private room bago mo siya pwedeng makita. Tumangu-tango naman si Clarice. Sabay nun, ang magkakasunod na pagpatak ng luha niya. Dahil sa sobrang kaba at takot. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa tumahan din. At nang mailipat sa kwarto si Vince, agad niya itong binantayan. Kalaunan, nagising na rin si Vince, kaya mas gumaan na ang pag-aalala ng lahat, lalo na ang triplets. Masaya ang mga ito na nasa maayos ng kalagayan ang kanilang daddy. Pinaliwanag naman ng dahan-dahan ni Clarice ang nangyari sa binti ni Vince at nangakong mananatili sila ng mga bata sa kanyang tabi, kahit gumaling man siya o hindi. Kontento naman si Vince sa bagay na yon at hindi nawala ng kumpiyansa sa sarili dahil naniniwala sa kanya ang pamilya kung saan siya kumukuha ng lakas. Nahuli na namin ang driver ng sasakyan na bumangga sa kotse niyo. Siya si Diane Castro. Umamin na siya pero ang babanggain niya sana raw ay si Clarice Lopez. Inutusan din daw siya ng mga magulang ng biktima. Ngayon ay nasa kustodiya na siya ng mga pulis. Pero dahil sa nalaman niya na si Mr. Vince Alvarez ang nabangga niya, kasama ang mga anak nito, ay nagdulot ito ng sobrang stress at emotional damage sa isip niya. Hindi na siya nakakausap ng maayos ngayon at kailangan munang ipadala sa isang mental health institution. Kasalukuyan din naming pinaghahanap ang mga magulang mo, Mr. Alvarez. Mahabang pagpapaliwanag ng Chief of Police na siyang mismong pumunta sa ospital para kausapin si Vince. Hindi ko akalain na magagawa ito ng magulang ko. Kinausap na ako ni Daddy at galit na galit siya sa akin. Sila talagang dalawang ayaw sa pagmamahalan namin ni Clarice. Makikipag-cooperate ako sa inyo dahil may ilang lugar ako na alam na pwede nilang puntahan. Hiling ko lang na kapag nahanap niyo ang mga magulang ko, hayaan niyo muna ako na makausap sila. Gusto kong marinig ang panig nila. Sumang-ayon naman ang Chief of Police sa sinabi ni Vince. Kahit parang kalmado lamang ang binata, alam ni Clarice na nalulungkot ito sa mga nangyayari. Kahit ganon, pinapakita pa rin ito na magiging maayos lamang ang lahat. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na ring na-discharge sa ospital si Vince. Nag-focus muna sila sa pagpapagaling niya para makalakad, habang hinahanap pa rin ng mga pulis ang mga magulang niya. Kaagad din silang naghanda para sa darating nilang kasal. Nakalaunan, sumapit din. Nagbunga rin ang pagpapagaling ni Vince na tuluyan na siyang nakalakad. Clarice, bilisan mo dyan.
Nararamdaman ko na yung init ng ulo ni Vince sa akin na para bang papatayin niya na ako sa tingin anytime. Sambit ni Gino, sabay katok sa pinto ng kwarto kung nasaan si Clarice. Nasa isang hotel sila malapit sa simbahan kung saan ikakasal sina Vince at Clarice. Si Gino ang groomsman ni Vince na ayaw sana nito pero pinilit ni Clarice dahil ito lang ang naging tapat na kaibigan niya. Nung una, selos na selos pa si Vince. Pero unti-unti ring nawala nang malamang lalaki ang hanap ni Gino. Pero hindi pa rin ito kampante. Saglit lang po, Tito Gino! Sigaw ni Aaron mula sa loob. Bumukas naman ang pinto dahil binuksan iyon ni Adrian. Gusto niyo po bang pumasok? Buksan mo na, Adrian. Tapos na si Mami. Wika naman ni Aiden. Binuksan nga ni Adrian ang pinto at bumungad naman kay Gino si Clarice na nakasuot ng magandang wedding gown. Pipikit ba ako? Dahil baka magselos si Vince na dapat unang makakita sa'yo na nakasuot ng wedding gown. Masyado ka namang OA. Kasama ka sa pagplano ng paggawa nitong wedding dress kaya nakita mo na rin to, no? Oo nga. Pero hindi pa ngayong suot mo na, no? Ang ganda mo, Clarice. Kung babae ang tipo ko, sigurado ako na type kita. Pasalamat si Vince dahil iba ang type ko. Dahil kung ikaw, matagal na kitang pinatulan. Pagbibiro pa ni Gino. Hindi talaga mahahalata na kaparehong kasarian ang gusto nito. Dahil na rin sa kilos niya. Matapos ang pag-uusap, nagdesisyon na rin sila na magtungo sa simbahan dahil hinihintay na ng lahat ang bride. Si Gino naman ang naatasang sumundo kay Clarice kasama ang triplets. Pagdating sa simbahan, nagsimula na rin ang seremonya. Sinimulan muna sa paglalakad ng mga unang maglalakad. Hanggang sa ang huli ay ang bride. Ang kasama ni Clarice habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ni Vince sa altar ay si Leo. Request niya mismo ito dahil naging ikalawang magulang na rin niya si Leo. Maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko, Apo, Iha. Hindi man naging madali sa inyo ang lahat. Nandito lang ako, nakasuporta sa inyo hanggang sa dulo. Tinuring na rin kitang apo katulad ni Vince. Kaya hiling ko na maging masaya kayo kasama ang mga anak ninyo. Bulong ni Leo. Pinigilan naman ni Clarice ang maiyak dahil masisira talaga ang makeup niya. Lalo na kapag nagsimula na ang luhang pumatak, siguradong magkakasunod na ito. Salamat po ng marami sa lahat ng tulong ninyo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Mananatili po kayong parte ng pamilya namin kahit anong mangyari. Lolo Leo, salamat. Hindi naman natapos ni Clarice ang sasabihin niya nang may biglang sumigaw mula sa pinto ng simbahan. Itigil ang kasal! Hindi kayo pwedeng magpakasal! Hindi ako papayag! Napunta ang atensyon ng lahat kay Sandra nang bigla itong sumulpot kasama si Richard. Buhaghag na ang buhok ni Sandra at luma na rin ang suot nitong damit. Pilit naman siyang pinipigilan ni Richard na manggulo pero ayaw nitong magpaawat. Ma'am, Dad, ano ang ginagawa niyo rito? Ngayon pa talaga kayo magpapakita? Saan kayo nagtago? At bakit ninyo pinagtangkaan ang buhay ni Clarice? Bakit ba ayaw na ayaw niyo sa kanya? Magkakasunod niyang tanong na lumapit sa kinaroroonan ni Clarice para maprotektahan ito kung susugurin man ng kanyang mommy. May mga pulis na ring lumapit na agad hinawakan sa magkabilang braso ang mag-asawa. Pasensya ka na, anak. Ako na ang humihingi ng tawad sa'yo. Mahal na mahal ka lang ng mami mo, kaya niya nagawa yun. Sobrang stress na ng mom mo kaya nagkakaganyan na siya.
Gusto ko lang niyang makita at masigurong maayos ka. Hindi ko na rin siya makontrol kaya hindi ko siya napigilan na pumunta rito. Kung saan ka talaga masaya, hahayaan ka namin. Basta huwag mo lang talikuran ng mom mo. Naiintindihan ko ang paliwanag mo, Daddy. Pero mas kailangan ako ng pamilya ko. Susubukan ko ang makakaya ko para matulungan si Ma'am. Pero hindi ako mangangako. Kayo rin naman mismo ang nagdala ng mga sarili ninyo sa sitwasyon ngayon. Kayo rin naman mismo ang nagdala ng sarili ninyo sa sitwasyon ngayon. Sa ngayon, magpakalayo-layo muna kayo sa akin at sa pamilya ko. Anong sinabi mo? Anong magpapakalayo? Hindi ako papayag. Kayo dapat ang maghiwalay. Hindi ka dapat humiwalay sa amin, anak. Tiningnan naman ni Richard si Clarice. Pasensya ka na. Sana balang araw. At kung may pagkakataon pa, kung pwede, gusto ko sanang makilala ang mga apo ko. Kung pagbibigyan mo ako. Kailanman, hindi ko ipagkakait sa inyo ang mga anak ko at ang mga apo ninyo. Kung gusto nila kayong makilala, nasa kanila na yon at wala sa akin. Ayusin niyo muna ang mga sarili niyo dahil hindi niyo kami mapaghihiwalay ni Vince. Hindi niyo kami napaghiwalay noon. Kusa akong lumayo at nanatili pa rin ang pagmamahalan at katapatan namin sa isa't isa ni Vince. Hindi niyo na ako basta-basta pang masisiraan dahil manugang niyo na ako. At kahit ilang beses pa kaming magkalayo ni Vince, babalik at babalik pa rin ako sa kanya. Naiintindihan ko. Congratulations sa kasal ninyo. Sana maging masaya kayo hanggang dulo. Tanging sabi na lang ni Richard. Sinenyasan naman ni Vince ang mga pulis na paalisin na ang mga magulang niya. Masakit para sa kanya ang mga nangyayari. Pero sa pagkakataong ito, mas pipiliin na niya ang kanyang pamilya. Di naman niya tatalikuran ang mga magulang niya. Ipinaglaban lamang niya si Clarice at ang mga anak nila. Nagpumiglas pa rin si Sandra pero tuluyan din siyang napalabas ng mga pulis kasama si Richard. Ayos ka lang ba, Vince? Maiintindihan ko kung hindi ka pa ayos. Hindi naman tayo nagmamadali. Pinutol ni Vince ang sasabihin niya. Ayos lang ako. Kahit anong mangyari, matutuloy ang kasal natin ito. Nilaban na natin to hanggang dulo, Clarissa. Kaya ipagpatuloy natin. Ngayon, may sarili na akong pamilya. Kayo na yung uunahin ko sa lahat ng bagay. Huwag mo akong alalahanin. Magiging maayos din ang lahat. At palagi akong magiging okay. Dahil kayo ng mga anak natin, ang lakas ko. Ngumiti naman si Clarice at tumango. Ipinagpatuloy din nila ang seremonya hanggang sa natapos rin naman ito sa kabila ng nangyari. Pagkatapos sa simbahan, dumiretso sila sa wedding reception kung saan naganap ang isang masayang programa sa kasal at kainan ng mga bisita. Masaya ang lahat at tuwang-tuwa na para bang nakalimutan na ang nangyari kanina. Wala ring mapaglagyan ang tuwa sa puso ng mga bagong kasal dahil sa panibagong kabanata ng buhay na kanilang papasukin. Nagtapos ng maayos at masaya ang kasalan. Lahat ay pagod pero may bahid ng tuwa sa kanilang mga puso. Alam mo ba, ilang beses ko nang gustong sumuko noon. Dahil pakiramdam ko, lumimot ka na. Hindi mo na ako hinanap. At kasalanan ko yon. Pakiramdam ko mali ang desisyon ko noon. Pero sa tuwing makikita ko ang mga anak natin, palagi kitang naiisip. At kahit mahirap, pinilit kong sumubok na lumaban. Kahit walang kasiguraduhan kung tatanggapin mo ba ako. Kami. Saad niya habang katabi si Vince sa kama at yakap-yakap siya. Ako rin. Gusto ko rin sumuko. Kaya tumigil ako sa paghahanap sa'yo. Pero itinago ko ang sulat mo at pinanghawakan niyo ng mahigpit.
Naghintay ako at hindi mo ako binigo. Ikaw pa rin ang mahal ko. Walang nagbago. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ka ulit. Nabigyan muli ng pagkakataon ang pagmamahalan natin. Tuwang-tuwa ako dahil nagbunga ng 3 bata ang pagmamahalan natin. Oo nga, nakakawala sila ng stress at talagang kamukhang kamukha mo. Sila rin ang isa sa dahilan kung bakit tayo nagkabalikan. Ang laki na rin nila, ano? Parang kailangan na yata silang sundan. Mas masaya kasi kapag mas marami, di ba? Tumawa naman si Clarice, pero hindi rin siya nakawala sa biglaang paghalik ni Vince sa labi niya. Sa huli, nagpatuloy ang buhay ni Vince at Clarice. Alam nila sa kanilang mga sarili na umpisa pa lamang ang lahat. Marami pa silang pagdadaanang pagsubok, pero nasimulan na nilang lumaban, kaya alam na nila kung paano haharapin ang naghihintay sa kanilang pagsubok sa hinaharap. Hindi naging madali sa kanila ang umpisa ng kanilang kwento. Kahit sukong-suko na, pinili pa rin nilang lumaban, kahit walang kasiguraduhan ang resulta. Kaya ito, nagbunga ng maganda sa huli. May parte talaga sa buhay natin na sukong-suko na tayo pero walang mangyayari kung hindi tayo uusad. Kaya panatilihin nating lumaban kahit anuman ang mangyari dahil hindi natin malalaman kung ano ang naghihintay sa atin sa dulo kung hindi tayo magpapatuloy at susuko na lamang. Muli ito ang kwento ni Clarice at Vince na sana ay meron kayong natutunan na mahalagang aral. Salamat sa inyong pakikinig. Wakas!